Ang mga OFW ang kanilang napakalaking ambag sa bayan ay hindi lamang mababakas sa mga numero at estatistikong pang-ekonomiya. Ang kanilang mga karanasan na habang buhay nang nakasulat sa mga pahina ng ating kasaysayan at panitikan, pati na rin ang ating mga batas na naglalayong pangalagaan ang kanilang karapatan ay patunay lamang na malalim nang nakabaon sa ating pambansang kamalayan ang presensya ng mga OFW. Sa kabila nito, limitado pa rin ang ating pagkakakilala sa kanila sa mga pinagtagpi-tagping ulat ng telebisyon, pahayagan at internet kung kaya nananatili pa rin tayong mailap sa kanilang mga hinaing at daing. Ating tingnan ang mga OFWs hindi bilang mga bagong bayani ng bayan kung hindi bilang mga magulang o anak na nagtitiis sa ibang bansa upang may pangtustos sa kanilang pamilya na bago pa man sila naging OFW, sila ay mga mapagmahal na miyembro ng kani-kanilang mga pamilya. Nakalulungkot nga lang isipin na ang katauhang ito ng mga OFW ay hindi madalas itinatampok ng media kung kaya tila ba nananaig ang kanilang pagkabayani at kadakilaan kaysa kanilang katayuan bilang isang sektor na nangangailangan ng natatanging tulong at suporta. Ang desisyon para maging overseas Filipino workers ay malaking tulong ang naibibigay sa pamilyang Pinoy. Ito ang nagiging daan para magkaroon ng malaking sweldo, mayroong magandang kinabukasan ang mga anak, at naiahaon ang pamilya sa kahirapan. Pero ang lahat ng pagsisikap ng OFW para sa pamilya ay may kapalit din na sakripisyo. Tulad ng naiiwan ng asawa, anak, magulang at mga kapatid kahit madali na rin magkaroon ng komunikasyon ngayon dahil sa internet, hindi maiiwasan na napuputol din ang pag-uusap dahil sa pagkakalayo ng mag-asawa at pamilya, hindi na mabilang ang mga mag-asawa na nagkahiwalay na layo ang loob ng mga anak sa mga tatay o nanay, hanggang hindi na namamalayan ang panahon. Oo nga na ipagtapos ng pag-aaral ang mga anak, pero hindi napansin ang oras, panahon at buhay ng OFW para lang sa pamilya.